Ang kwentong ito ay umiikot kay Sayaka, isang babaeng naniniwalang kailanman ay hindi naging patas ang buhay para sa kanya. Sa kanyang pananaw, may mga taong ipinanganak na maswerte, at may mga taong tila isinumpa ng tadhana. At para kay Sayaka, pakiramdam niya ay nasa kanya ang pinakamasakit, at pinakamalupit na bahagi ng mundo. Habang ang iba ay unti-unting umaangat sa buhay, siya naman ay patuloy na nilulunod ng kabiguan, na tila walang katapusan. Matagal nang nawala kay Sayaka ang pakiramdam ng pagkakaroon ng tunay na pamilya. Pumanaw na ang kanyang ama, habang ang kanyang ina ay iniwan ang dating buhay upang magsimula muli, kasama ang ibang tao. Simula noon, tila unti-unti na ring nawalan ng kulay ang kanyang mundo, ngunit hindi lang sa tahanan siya inuusig ng malas. Kahit sa trabaho bilang isang real estate agent, palagi siyang nagkakamali, nasasangkot sa problema, at madalas napapagalitan ng kanyang mga nakakataas. Araw-araw, paulit-ulit lamang ang takbo ng buhay ni Sayaka, tahimik at puno ng pag-iisa. Wala siyang malalapit na kaibigan na masasandalan, ni isang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Ni wala ring kasintahang magbibigay ng init sa malamig niyang mundo, kahit ang simpleng bagay tulad ng pagluluto ay hirap siyang gawin, kaya halos araw-araw ay fast food lamang ang kanyang kinakain. Ngunit isang gabi, may kakaibang nangyari kay Sayaka. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang sarili na naglalakad ng mag-isa sa gitna ng malamig at tahimik na gabi. Habang patuloy siyang sumusulong, napansin niya ang isang misteryosong lalaki na nakaupo sa labas ng kanyang bahay, nanginginig sa sobrang lamig. Tahimik lamang itong nakayuko, tila may mabigat na dinadalang problema. Hindi pa kailanman nakita ni Sayaka ang lalaki, ngunit mahina itong nagtanong kung maaari ba siyang makapasok sa loob, upang magpainit mula sa matinding lamig ng gabi. Isa lamang itong simpleng tagpo sa isang panaginip, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang nakaramdam si Sayaka ng kakaibang saya habang kasama siya. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, tila may init na muling bumalot sa kanyang malamig, at malungkot na mundo kahit alam niyang panaginip lamang ang lahat. Ngunit pagsapit ng umaga, mas lalo pang naging misteryoso ang lahat. Pagkagising ni Sayaka, laking gulat niya nang makita na ang lalaking nasa kanyang panaginip ay totoo pala. At hindi lang basta totoo, nasa loob na ito ng kanyang bahay, tahimik na nagluluto sa kanyang kusina na para bang matagal na itong nakatira roon. Nang mapansin siya ng lalaki, ngumiti ito ng magiliw at mahinahong binati siya, bago ihain ang mainit na almusal na inihanda para sa kanya. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, muling nakatikim si Sayaka ng tunay na lutong bahay na pagkain. Habang tahimik siyang kumakain, hindi niya mapigil ang maramdaman ang init, at saya na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Isang simpleng almusal lamang iyon ngunit higit pa ang dulot nitong kaligayahan, kaysa sa anumang naranasan niya sa nakalipas na mga taon. At sa tahimik na sandaling iyon, unti-unting nagsimulang magbago ang kanyang malamig at malungkot na mundo. Ito ang simula ng Evergreen Love. Dahil sa kakaibang init at saya na dulot ng presensya ng misteryosong lalaki, unti-unting naramdaman ni Sayaka, na mas nagiging maliwanag ang kanyang dating malamig, at walang kulay na buhay. Kaya sa halip na itaboy ito, nagpasya siyang hayaan itong manatili sa kanyang bahay. Habang mas nakikilala nila ang isa't isa, mas lalo ring nagiging komportable si Sayaka sa kanyang kasama. At sa gitna ng kanilang tahimik na pag-uusap, ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Atsuki. Mula nang dumating si Atsuki sa buhay ni Sayaka, unti-unting nagbago ang lahat. Ang dating malamig at tahimik niyang mundo ay napuno ng init at kulay. Hindi lang mabait si Atsuki, kundi magaling din siyang magluto, isang bagay na matagal nang hindi nararanasan ni Sayaka. Higit pa rito, napansin ni Sayaka na may kakaibang hilig si Atsuki sa mga ligaw na halamang gamot. Sa sobrang kaalaman nito, pati ang mga halamang tumutubo lang sa bakuran niya ay alam nitong pangalan at gamit, para bang matagal na nitong pinag-aralan ang lugar na iyon. Isang araw, bigla siyang nagtanong kung maaari ba siyang manatili sa loob ng 6 na buwan, hanggang sa kaarawan ni Sayaka sa 15 ng Agosto. Sa hindi inaasahang dahilan, hindi ito naging problema para kay Sayaka, tahimik niyang pinayagan si Atsuki, at sinabi pa na maaari itong manatili hanggat gusto niya. Habang patuloy silang namumuhay ng magkasama, unti-unting naging bahagi na ng araw-araw ni Sayaka si Atsuki. Tuwing umaga,
May inihahanda na itong masasarap na pagkain para sa kanya, at minsan pa ay naghahanda rin ng baon na tanghalian bago siya pumasok sa trabaho. Sa bawat lutong inihahain ni Atsuki, unti-unting napapalitan ang pagod at lungkot ni Sayaka ng init at kapanatagan. Dahil sa presensya ni Atsuki, unti-unting naging mas positibo si Sayaka, at muling nagkaroon ng pag-asa sa bawat araw niya. Kahit magka-housemates lang sila, lumalim ang kanilang samahan at naging tunay na malapit sa isa't isa. Si Atsuki ay nagtatrabaho ng part-time sa isang convenience store, at palaging night shift ang kanyang schedule. Lahat ng iyon ay ginagawa niya para lang makauwi sa umaga, makapagluto, at maasikaso si Sayaka bago ito pumasok. Ngunit isang araw, muling nagkaproblema si Sayaka sa trabaho, napag-alitan siya ng kanyang amo, at muling bumigat ang pakiramdam niya, parang unti-unting bumabalik ang mga dati niyang pinagdadaanan. Umuwi si Sayaka na mabigat ang pakiramdam, puno ng pagkabigo at lungkot dahil sa nangyari sa trabaho. Ngunit gaya ng lagi, naroon si Atsuki para salubungin siya, unti-unti tinulungan siyang bitawan ang bigat ng araw na iyon, sa presensya nito, unti-unting gumaan muli ang loob ni Sayaka. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong nagiging espesyal ang bawat sandaling magkasama sila. Dumating ang bakasyon, at binigyan siya ni Atsuki ng bisikleta, isang simpleng regalo na naging simula ng panibagong paraan ng kanilang paglalakbay. Magkasama silang lumalabas, nag-e-explore sa paligid, at natutong muling ngumiti sa mga simpleng sandali ng buhay. Habang mas dumadami ang oras na magkasama sila, unti-unting napapansin ni Sayaka ang ilang kakaibang detalye tungkol kay Atsuki. May mga gamit itong branded at mukhang mamahalin, mga bagay na hindi akma sa simpleng trabaho nitong part-time sa convenience store, ngunit pinili ni Sayaka na huwag magtanong. Hindi niya alam kung saan talaga nagmula si Atsuki, o kung ano ang buong kwento nito. Pero sa kabila ng lahat ng misteryo, isang bagay ang sigurado, mahilig si Atsuki sa mga ligaw na halaman at sa pagkuha ng litrato. At sa mga simpleng hilig na iyon, mas lalo niyang nararamdaman na may mga bahagi pa ng pagkatao ni Atsuki, na hindi pa niya lubos na kilala. Ang higit na ikinamangha ni Sayaka ay ang kakayahan ni Atsuki, na gawing masarap na pagkain ang mga simpleng ligaw na damo. Kahit pa ordinaryo lamang ang mga sangkap, para bang may kakaibang mahika ang kamay nito sa pagluluto. Sa bawat putahe na inihahain niya, nagiging kamangha-mangha ang lasa, parang may kwento sa bawat kagat. Hindi na rin napigilan ni Sayaka na mas lalo pang humanga kay Atsuki, sa bawat araw na dumaan. Ang simpleng presensya nito sa kanyang buhay, ay sapat na para magdala ng saya at kapanatagan na matagal na niyang hindi naramdaman. Kasabay nito, may isa pang lalaki sa kanyang trabaho, si Takazawa, isa sa kanyang mga katrabaho, na halatang may nararamdaman para sa kanya. Paulit-ulit itong lumalapit at sinusubukang maging mas malapit kay Sayaka, ngunit malinaw sa kanya na wala siyang interes. Ganap na nakatuon na ngayon ang isip ni Sayaka kay Atsuki, kahit ang simpleng pag-iisip pa lang tungkol sa kanya, ay sapat na para gumaan ang kanyang pakiramdam. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagiging natural ang paglapit nila sa isa't isa. Mas dumadami ang oras na magkasama sila, lalo na tuwing wala silang pasok, sa mga simpleng araw na iyon, mas nakikilala nila ang isa't isa. Kadalasan, magkasama lamang silang nagbibisikleta, naglalakad sa paligid para maghanap ng mga ligaw na damo, at kumukuha ng mga larawan ng simpleng tanawin. Wala itong engranding ginagawa o espesyal na lugar, ngunit para kay Sayaka, sapat na ang mga sandaling iyon. Isang araw, namasyal silang dalawa sa isang malawak at tahimik na parang, kung saan ang hangin ay banayad, at ang paligid ay puno ng kagandahan ng kalikasan. Sa gitna ng mapayapang sandaling iyon, mahinahong pumita si Atsuki ng mga bulaklak at gumawa ng simpleng korona. Dahan-dahan niya itong inilagay sa ulo ni Sayaka, na tila ba isang eksena mula sa panaginip. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang kamera at pinicturean siya. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Sayaka, parang tumigil ang mundo. Pakiramdam ni Sayaka, perpekto ang araw na iyon, hindi niya maiwasang mapangiti ng totoo sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Sa loob-loob niya, tahimik niyang hiniling na sana ay huwag na itong matapos, sana ay manatili silang ganito. Sa kanyang trabaho, muling nasangkot si Sayaka sa isang hindi magandang sitwasyon. Isang lalaking customer ang gumawa ng hindi naaangkop na kahilingan sa kanya.
Agad at mariin siyang tumanggi, pinanatili ang profesionalismo, sa kabila ng hindi komportableng pangyayari. Ngunit sa halip na umamin sa mali, binaluktot ng customer ang kwento, at siya pa ang nagreklamo sa amo ni Sayaka. Muling nadamay si Sayaka sa isang problemang hindi niya pinasimulan. Kahit alam niyang wala siyang ginawang mali, siya pa rin ang sinisisi sa nangyari. Sa huli, si Sayaka ang napagbuhatan ng lahat ng pagkakamali, bumigat ang pakiramdam niya. Halo ng pagkabigo, galit, at pagkapagod sa paulit-ulit na sitwasyon na tila hindi na nagbabago. Pagkatapos ng trabaho, dumaan si Sayaka sa isang maliit na bookstore. Tahimik niyang pinili ang isang libro tungkol sa mga ligaw na halamang gamot, isang bagay na matagal na niyang napapansin kay Atsuki. Gusto niyang matuto, hindi lang para sa sarili niya, kundi para rin makasabay sa mundo ni Atsuki, sa mga bagay na mahalaga dito. Sa sumunod na araw ng pahinga, dinala siya ni Atsuki sa tabing ilog para muling maghanap ng mga ligaw na halamang gamot. Tahimik ang paligid, umaagos ang tubig, habang maingat na naglalakad si Sayaka, bigla siyang nadulas. Ngunit bago pa siya tuluyang matamba, mabilis siyang nasalo at inalalayan ni Atsuki. Hinawakan siya nito ng mahigpit, at tinulungan siyang makatayo muli. Pagkatapos, inabot ni Atsuki ang kanyang panyo at pinahiram ito kay Sayaka. Habang pinupunasan niya ang sarili, napansin ni Sayaka ang isang detalye na muling gamulo sa kanyang isip. Ang panyo ay hindi basta karaniwan lamang, malinaw itong mamahaling bagay, may maayos na tela at kilalang tatak. Sa pagkakataong ito, naglakas loob si Sayaka na magtanong tungkol sa panyo. Casual lamang ang sagot ni Atsuki, nakuha lang daw niya ito mula sa isang katrabaho. Ngunit para kay Sayaka, hindi iyon sapat na paliwanag. Dahil sa matinding kuryusidad, hindi niya mapigilan ang sarili, tahimik niyang sinundan si Atsuki patungo sa pinapasukan nitong trabaho. Pagdating ni Sayaka sa lugar ng trabaho ni Atsuki, mula sa malayo ay nakita niya itong abala sa convenience store. Kumikilos ng medyo malapit sa isang babae na naroon, isang simpleng eksena lamang iyon ng trabaho. Ngunit sa mata ni Sayaka, biglang nagdulot ito ng hindi maipaliwanag na kirot. Nang sandaling mapansin siya ni Atsuki, nagulat ito at tila tatawagan siya, ngunit hindi na naghintay si Sayaka. Bigla siyang tumalikod at mabilis na umalis. Sinundan siya ni Atsuki, sinubukan nitong ayusin ang hindi pagkakaunawaan, ngunit sa sandaling iyon, hindi na maikabli ni Sayaka ang bigat ng kanyang damdamin. Sa kabila ng kanyang katahimikan, at sa kaibuturan ng kanyang puso, isang bagay ang malinaw na napagtanto niya, nagseselos siya. Masakit para sa kanya na makita si Atsuki na may kasamang iba. Pagkatapos ng insidenteng iyon, unti-unting nagbago ang takbo ng mga araw ni Sayaka. Sinubukan niyang ilayo ang sarili sa mga komplikadong damdamin, kaya mas madalas na siyang gumugugol ng oras sa kanyang mga katrabaho. Minsan, umuuwi pa siya kasama si Takazawa, kahit alam niyang may naghihintay sa kanya sa bahay, sa sandaling iyon, tila biglang nagkagulo ang lahat. Ang tensyon sa pagitan nina Sayaka at Atsuki ay tuluyang sumabog at nauwi sa isang mainit na pagtatalo. Sa gitna ng bigat ng emosyon, hindi na napigilan ni Sayaka ang sarili, naibulalas niya ang matagal na niyang itinatagong damdamin, gusto niya si Atsuki. Sandaling natahimik ang paligid. At sa kanyang gulat, inamin din ni Atsuki na ganoon din ang nararamdaman nito para sa kanya. Mula roon, nagbago ang lahat sa pagitan nila, at nagpasya silang mag-date. Mula roon, lalo pang naging masaya ang kanilang mga araw, bilang magkasintahan na ngayon, patuloy silang magkasamang gumagawa ng mga simpleng bagay na noon pa man ay nagpalapit sa kanila. Isang araw, inanyayahan ni Sayaka si Atsuki na dumalo sa isang flower exhibition, ng sikat na kabayan artist, na si Bel Mariano. Akala ni Sayaka, magugustuhan ni Atsuki ang imbitasyon dahil may kinalaman ito sa mga halaman at kalikasan. Ngunit sa kanyang pag-asa, magalang itong tumanggi. Sinabi ni Atsuki na mas interesado lamang siya sa mga ligaw na damo, at sa mga simpleng halaman na kusa lamang tumutubo sa paligid. Nang hindi nila namamalayan, mabilis na lumipas ang 6 na buwan. Dumating ang kaarawan ni Sayaka sa ika-15 ng Agosto, at sa tahimik na umagang iyon, sinurpresa siya ni Atsuki. Isang lutong bahay na cake ang inihanda nito, simpleng ngunit puno ng pag-aalaga. Kasabay nito, ibinigay din niya ang isang libro tungkol sa mga ligaw na damo,
na tila para ipagpatuloy ang interes na unti-unti nilang pinagsaluhan. Tunay na masaya si Sayaka sa kaarawan niyang iyon, lalo na't nakasama niya si Atsuki sa isang araw na puno ng init at simpleng kaligayahan. Ngunit ang kaligayahang iyon ay hindi nagtagal. Kinabukasan, paggising niya, wala na si Atsuki, tahimik ang bahay, at ang tanging naiwan ay isang maikling mensahe ng pasasalamat. Durog na durog si Sayaka, parang gumuho ang mundong matagal niyang pilit na binuo kasama si Atsuki, walang ideya kung saan siya hahanapin o kung bakit siya biglang nawala. Pumupunta pa nga siya sa kanyang pinagtatrabahuhan, ilang beses pa siyang pumunta roon, umaasang makakahanap ng kahit anong bakas, kahit anino ni Atsuki ay wala roon. Nang mawala si Atsuki, dahan-daang bumalik ang dating buhay ni Sayaka, muling bumalik ang kalungkutan. Ang katahimikan, at ang pakiramdam ng pag-iisa, bumalik siya sa dating nakasanayan na pagkain ng fast food. Isang araw, may nakasalubong si Sayaka na isang babae na dating katrabaho ni Atsuki sa convenience store. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may maliit na pag-asa siyang kumislap, baka ito na ang sagot na hinahanap niya. Sa takot na mawala ang pagkakataon, tahimik niyang sinundan ang babae. Habang nagmamasid mula sa malayo, umaasa si Sayaka na sa wakas ay may makukuhang kahit anong impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Atsuki. Ngunit hindi gaya ng inaasahan ni Sayaka, nauwi sa mas malalang sitwasyon ang lahat. Habang palihim niyang sinusundan ang dating katrabaho ni Atsuki, napansin siya at napagkamalang isang stalker. Sa istasyon ng pulis, tuluyang bumigay si Sayaka, sa harap ng mga investigador, hindi na niya napigil ang ilabas ang lahat ng matagal niyang kinikimkim. Ang biglang pagkawala ni Atsuki, ang desperadong paghahanap niya sa taong naging mahalaga sa kanya. Maya-maya, dumating ang kanyang ina na si Noriko upang sunduin si Sayaka sa istasyon, tahimik ang biyahe pauwi, mabigat ang hangin sa pagitan nilang dalawa. Alam ni Noriko na matagal nang namumuhay mag-isa si Sayaka, nakikita niya ang katotohanan sa likod ng katahimikan ng anak. Ang madalas na pag-iisa, ang mahina at hindi maayos na pagkain, at ang patuloy na pagharap nito sa lahat ng mag-isa. Gayunpaman, iginiit ni Sayaka na ayos lang siya, pilit niyang nginitian ang kanyang ina, kahit mabigat pa rin ang nasa loob niya. Ayaw niyang dagdagan ang alalahanin ni Noriko, kaya sinubukan niyang itago ang totoo niyang nararamdaman. Paulit-ulit niyang sinasabi na kaya niya ang lahat ng mag-isa, nasanay na siya, at hindi na kailangan pang mag-alala ang kanyang ina. Magkagayunman, nauwi sa isang taos-pusong pag-uusap ang dalawa, na muling magkakaugnay bilang mag-ina pagkatapos ng mahabang panahon na magkahiwalay. Matapos makipag-ugnayan muli sa kanyang ina, si Sayaka ay dahan-daang sinimulan niyang tanggapin ang masakit na katotohanan na maaaring hindi na bumalik si Atsuki. Kahit ganoon, hindi pa rin nawawala ang nararamdaman ni Sayaka para kay Atsuki. Lumipas man ang mga araw at unti-unti siyang natututong bumangon, nananatili pa rin sa puso niya ang alaala nito. Sa kabilang banda, mas lumalalim ang ugnayan niya kay Takazawa, mas madalas silang magkasama, at kitang-kita ang pag-aalala at malasakit nito para kay Sayaka. Subalit kahit gaano ito kabuti sa kanya, alam ni Sayaka sa sarili niya na hindi niya kayang suklian ang damdamin ni Takazawa. Sa huli, mahinahon ngunit tapat na tinanggihan ni Sayaka ang pag-amin ni Takazawa. Hindi dahil wala siyang pagpapahalaga rito, kundi dahil malinaw sa kanya na ang puso niya ay nananatiling kay Atsuki pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, pinili ni Sayaka na muling buuin ang sarili niya, unti-unti siyang bumalik sa buhay. Bumalik si Sayaka sa mga lugar na minsan niyang pinuntahan kasama si Atsuki, tahimik niyang binabalikan ang mga alaala, at ang mga daang minsang puno ng saya at katahimikan nilang dalawa. Habang ginagawa iyon, mas lalo siyang nag-aaral tungkol sa mga ligaw na halamang gamot. Unti-unti rin niyang sinimulang kolektahin ang mga ito at lutuin, sinusubukang sundan ang mga natutunan niya mula kay Atsuki. Unti-unti, nagsimulang maghilom si Sayaka na mag-isa, ang mga alaala ni Atsuki ay nanatiling masakit, ngunit kasabay nito, isa ring paalala ng kaligayahang minsan niyang naranasan. Sa bawat simpleng araw na dumaan, at nang hindi niya namamalayan, lumipas ang isang buong taon dala pa rin ang alaala. Sa kanyang kaarawan, isang hindi inaasahang pangyayari ang gumulat kay Sayaka, nakatanggap siya ng isang package mula kay Atsuki. Sa pagbukas niya nito, naroon ang isang libro tungkol sa mga ligaw na halamang gamot. Ngunit higit pa roon,
Napagtanto niyang ito ay sariling gawa ni Atsuki. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may isang pahiwatig. Ang address na nakalagay sa package ay humantong kay Sayaka, sa isang hotel kung saan may magaganap na press conference ni Atsuki. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Mabilis siyang pumunta roon, halos hindi na iniinda ang pagod at kaba. Pagdating sa lugar, tahimik siyang sumiksik sa gitna ng mga tao, at sa wakas, sa gitna ng entablado at mga ilaw ng kamera, nakita niya si Atsuki. Muli, pagkatapos ng mahabang panahon, sa gitna ng press conference, unti-unting lumabas ang isang nakakagulat na katotohanan. Si Atsuki ay anak ni Bel Mariano, ang sikat na kabayan artist na matagal nang kinikilala sa mundo ng sining. Sa sandaling iyon, tila unti-unting nagkakaroon ng kahulugan ang lahat. Sa wakas, naunawaan ni Sayaka kung bakit tumanggi si Atsuki noon na sumama sa eksibisyon ng bulaklak. Hindi pala ito dahil sa simpleng kawalan ng interes, kundi dahil may mas malalim itong pinagmumulan. Mula sa talumpati ni Atsuki. Nagsimula ako ng paglalakbay na walang patutunguhan at walang balak na bumalik. Mula ngayon, gusto kong mamuhay ng may paniniwala sa aking sarili. Sa kanyang talumpati, tuluyang nabunyag ang mas malalim na katotohanan, si Atsuki ay isang tagapagmana ng kanilang pamilya. Kaya, sa kabila ng lahat ng karangyaan at responsibilidad, pinili niyang talikuran ang lahat. Iniwan niya ang nakatakdang kapalaran upang hanapin ang sarili niyang landas. Kasunod ng kanyang talumpati, ipinakita ni Atsuki kung paano niya sinunod ang sariling hilig. Naglakbay siya sa iba't ibang lugar, nag-aral ng mga ligaw na damo, at sa paglipas ng panahon ay nakapaglathala ng sarili niyang libro. Matapos marinig ang lahat ng ito, tahimik na tumalikod si Sayaka at umalis sa venue. Habang lumalayo siya sa venue, unti-unting sumasagi sa isip ni Sayaka, magkaiba sila ng mundong pinanggalingan ni Atsuki. Sa gitna ng katahimikan, napagtanto niya na hindi na tama ang patuloy na pagkapit sa pag-asang babalikan siya nito. Kahit ganoon, alam ni Sayaka na hinding-hindi niya makakalimutan si Atsuki. Mananatili sa kanya ang mga alaala, ang pagmamahal nito sa mga ligaw na damo, ang mga lutong bahay na pagkain na inihanda nito para sa kanya. Ngunit sa kanyang pag-uwi, may hindi kapani-paniwalang tanawin ang sumalubong kay Sayaka. Nakatayo sa harap mismo ng kanyang bahay si Atsuki, parang eksaktong katulad ng unang araw na nagtagpo ang kanilang mga mundo. Sa sandaling iyon, nanigas si Sayaka, ngunit bago pa man lumakas ang kanyang emosyon, nagsalita si Atsuki at ipinaliwanag ang lahat, kailangan niyang hanapin ang sarili niyang landas. Ang pamumuhay kasama si Sayaka, ay nagbigay kay Atsuki ng pakiramdam na parang buo na siya. Tila natagpuan niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na matagal niyang hinahanap, sa mga simpleng araw na magkasama sila. Ngunit sa kabila nito, malinaw sa kanya na hindi doon nagtatapos ang kanyang paglalakbay. May mga bahagi pa ng sarili niya na kailangan niyang tuklasin mag-isa. Ngayong natapos na ni Atsuki ang paghahanap sa sarili niyang landas, pinili niyang bumalik. Bumalik siya hindi sa nakaraan, kundi sa taong nagbigay ng kahulugan sa mga araw na minsan niyang iniwan. Sa kanyang pagbabalik, dala niya ang mas malinaw na pag-unawa sa sarili at sa damdamin niya para kay Sayaka. At sa isang tahimik ngunit taos-pusong sandali, nag-propose si Atsuki sa kanya at magpakasal sila. Pagkatapos ng kanilang kasal, bumalik si Sayaka sa kanyang regular na trabaho bilang real estate agent, dala ang mas matatag at mas payapang pananaw sa buhay. Samantala, ipinagpatuloy naman ni Atsuki ang kanyang mga hilig, ang photography at pag-aaral ng mga ligaw na damo. Magkasama nilang natagpuan ni Sayaka at Atsuki, ang uri ng kapayapaang hindi kailangang ipaliwanag o ipilit, ang kaligayahang hinahanap nilang dalawa.